So ito na po ang itsura ng aking debit card guys. So nakalagay dyan RCBC My Debit. Wala po siyang minimum maintaining balance guys ha. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga bagong pasok pa lang po sa aking channel, my name is Melvin at sa bidyong ito ay ibabahagi ko po sa inyo kung paano magkaroon ng debit card sa RCBC for free. Libre lang po guys, wala pong bayad. Disclaimer lang po, ang bidyong ito guys ay hindi po sponsored ng RCBC guys ha. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan sa online banking app na ito. Sundan nyo lang po at tapusin ang bidyong ito guys ha, dahil ituturo ko rin po sa inyo kung paano mag-withdraw sa ATM machine na wala po tayong dalang ATM card, or ito po ang tinatawag na cardless withdrawal. Bago ko po sisimulan, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button below at pakihit na lang yung bell para updated po kayo sa aking mga tutorial videos na i-upload. Maraming salamat po. Sa pag-apply ng debit card guys or pag-open ng savings account sa RCBC, may dalawa po tayong opsyon. Pwede po tayong pumunta sa kanilang branch at doon po mag-open ng savings account, or pwede rin tayo gagawa dito mismo sa ating cellphone sa kanilang mobile application. Pero may pagkakaibang sistema po, dahil kapag doon po tayo mag-apply ng savings account or mag-apply ng debit card doon po sa RCBC branch, ay mag-require po sila ng minimum maintaining balance sa ating account. At kailangan po tayong mag-initial deposit ng 3,000 pesos. Yun din po ang kanilang minimum maintaining balance. At kapag dito po tayo mag-apply dito sa kanilang online banking app, na gamit lamang ang ating cellphone, ay wala po silang ni-required na minimum maintaining balance. At wala din po silang ni-required na minimum amount sa ating initial deposit. Kahit magkano lang po ang ating initial deposit, as long as madepositohan po natin para hindi nila i-close yung ating account. At kapag dito po tayo mag-apply sa kanilang mobile application, ay di na natin kailangan pang mag-request ng debit card. Once na-approve na po ang ating application, ay automatic na po nilang ipapadala doon po sa pinakamalapit na RCBC branch sa ating lugar. Kung ano pong branch name na nilagay natin sa ating application form, ay doon po nila i-deliver yung debit card. At pwede na natin yun i-claim after 2 weeks mula noong nag-apply tayo online. Halimbawa po, nag-apply po tayo sa araw na to, after 2 weeks, pwede na nating puntahan doon sa branch at i-claim yung card natin. By the way guys, may tutorial video na pala ako kung paano mag-open ng savings account sa RCBC sa pamamagitan ng kanilang mobile banking app. Nasa description na po yung link guys, pakiclick na lang po. So ngayon guys ay pupunta na po ako ng RCBC branch para pick upin yung debit card ko. Noong August 27 pa kasi ako nag-apply. So ngayon September 15 na. So sobra 2 weeks na po ang nakalipas. So tara, samahan nyo ako. Be right back guys. So nandito na po ako sa RCBC branch guys. So ngayon papasok muna ako sa loob guys ha. To make the long story short guys, ito na po ang aking debit card guys. So ngayon mag-change pin muna ako guys. Be right back. So ito na po ang itsura ng aking debit card guys. So nakalagay dyan RCBC My Debit. Tapos nandito yung microchip. Tapos card number. Tapos may expiration date. So may expire siya August 2028. So 5 years yung expiration niya guys. So ayan, Mastercard po siya guys. Itong logo ng Mastercard. At ito yung pangalan ko. At dito sa likod, dito yung CVV code. Tinakpan ko na yung mga importanteng numero guys for privacy lang po. Tapos banknet po ang kanyang network guys. So yan po guys. At uulitin ko guys, wala po siyang minimum maintaining balance guys ha. At free po ang withdrawal sa lahat ng RCBC ATM machines nationwide. Medyo may katagalan din sa pagkuha ko nito guys dahil i-interviewin pa po tayo ng customer service nila. At may mga fill upan pa po tayong form at parang nag-a-apply din tayo in actual. Tapos yung ID na sinubmit ko sa kanilang mobile application
ay tiningnan pa nila dahil driver's license po yung sinubmit ko. Chinik pa nila yung LTO portal. Pinapalagin pa po nila ako kung aktibo pa ba yung aking driver's license. At chinek din po nila kung tama ba yung mga nakalagay na mga information sa aking valid ID. Parang nagsimula po tayong nag-apply guys. Lahat nung pinalapan natin na form sa mobile application ay ganun din po ang pinilapan natin doon po sa kanilang branch. At nung nakuha ko na ito guys, ay nag-change password kaagad ako doon sa kanilang ATM machine. Ang default pin nito guys, ang ating password nito na naka-default, iti-text po yan ng RCBC doon po sa mobile number na inirehistro natin. So ngayon guys, ang ituturo ko naman po sa inyo ay kung paano mag-withdraw na hindi natin dala itong card. Yun po ang tinatawag na cardless withdrawal. So mag-withdraw ako ngayon guys doon po sa kanilang ATM machine. So bago po tayo pupunta sa kanilang ATM machine, ito ang una nating gawin. Ito, panoorin nyo. Bago po tayo pupunta sa ATM machine para mag-withdraw, mag-login muna tayo sa ating RCBC account para kunin yung reference number at ang halaga ng ating withdrawin. At nandito na po tayo sa ating RCBC account dashboard at i-click na natin itong may tatlong line and then pindutin natin itong cardless withdrawal. Cardless withdrawal methods. So may dalawang method po tayong pagpipilian kung alin po dito ang gusto nating i-transact. So dito muna tayo sa withdraw via reference code. I-click lang natin ito. Withdraw from, so ito na po yung bank account name ko at ang aking available balance. At isulat po natin dito yung halaga na gusto nating withdrawin. So may note dito sa baba guys, basahin muna natin. Amount to be withdrawn should be divisible by 100 pesos. Minimum amount of transaction is 100 pesos. Minimum amount per transaction is 20,000 pesos. And maximum amount per day is 50,000 pesos. Pagkatapos nyan guys, i-click natin yung next. Please confirm details below to proceed. Withdraw from, so ito na po yung pangalan ko. And then ang amount na gusto kong i-withdraw. And then pindutin itong confirm. At hintayin yung 6 verification code na isend ng RCBC sa ating mobile number. You may withdraw from select RCBC ATMs. So nakasulat na po dito ang withdraw from at ang amount na ating i-withdraw. And then ang withdrawal transaction details guys ay isi-send po sa ating email. So doon po nakalagay ang ating reference number sa ating email. At ang one-time password ay isinend sa ating mobile number. So ngayon, pwede na po tayong pupunta sa ATM machine guys. Okay, let's go. So ngayon guys, nandito na po ako sa ATM machine ng RCBC. Ang una po natin gawin ay pindutin itong enter dito sa keypad. Pagkatapos makita natin sa screen display yung cardless withdrawal. Pindutin po natin yun. Tapos ilagay po natin dito yung reference number na sinend sa ating email address. At pagkatapos, i-press natin itong confirm. Next po ang ating OTP na sinend sa ating mobile number. At pagkatapos yung amount na ating i-withdraw. And then i-press itong OK. Your transaction is being processed. So hihintayin lang natin guys na lalabas yung pera. Actually guys, first time ko rin itong nag-withdraw sa pamamagitan ng cardless withdrawal. At yun, sinubukan ko lang. So legit siya guys. So ayan po, lumabas na po ang aking withdraw at ang aking resibo. Sa wakas, na-try ko na rin mag-withdraw sa ATM machine kahit walang dalang card. At sana may natutunan po kayo guys. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo. At paki-share na lang po sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga karagdagang katanungan, isulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang po guys. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.